Alright mga amigos, matapos nga po ang koronahang bagong WBC World Lightweight Champion si Shakur Stevenson kahapon sa kanyang panalo kay Edwin De Los Santos, nabash nga po itong si Shakur Stevenson dahil sa kanyang lackluster performance o hindi impresibong panalo. Nakakapanghinayang sapagkat dinaluhan pa naman yan ng kanyang mga idol na sina Floyd Money Mayweather, Terence Bud Crawford at Andre Ward. Tapos isang nakakaantok na laban lang ang kanilang matutunghayan. Kaya naman humingi po ng tawad si Shakur Stevenson sa kanyang mga idol. Aniya, "Yo, that's dope. I got Floyd to come to a top rank fight." Natatawang diga ni Stevenson. "He came here to support me. I appreciate Floyd. I apologize to him. I apologize to Andre Ward. I apologize to Terence Crawford. All my idols, I put on a bad performance. They came out to see a great performance and I put on a bad one." Humingi rin naman ng tawad si Shakur sa kanyang mga fans. "I apologize to my fans. I apologize to everybody if I had a bad performance or if you felt I could did more. I did too, so I'm sorry." Samantala, inalaska naman ni former Unified World Lightweight Champion George Kambosos Jr. si Stevenson sa social media nang mag-post ito ng larawan na parang nakatulog siya sa laban ni Stevenson at De Los Santos. Ganon din si Lightweight Unified Champion Devin Haney. Pinatikim din ng maaanghang na salita si Shakur. Anya sa kanyang post, 10% lang daw pala dapat ang offer niya kay Shakur, hindi 25%. Mabait pa daw siya sa lagay na yon. Tigil-tigilan na rin daw ni Shakur ang pag-iisip na kinatatakutan siya ng karamihan. Wala daw natatakot sa kanya, sadyang cloud chaser lamang itong si Shakur Stevenson. Banat ni Devin Haney. Sa iba pang balita, sa wakas kinumpirma na ni Crawford ang dati kong ibinalita na iniwasan siya ni Jaron Ennis noon. Sa post nga po ni Crawford sa kanyang Twitter, "Area, everyone, I know you're loving Boots right now and that's good. I'm happy for the young guy. But chill on the I'm ducking him part. Boots had 2 opportunities to fight me and chose to go a different route. So chill, let the kid make his mark in the sport." So sa mga amigos nating di nakakaalam, nagkaroon nga po ng tsansa si Jaron Ennis noon na labanan si Crawford. Kung matatandaan natin, nilabanan ni Crawford si David Abanician noong December ng taong 2022. Pero si Jaron Ennis po dapat talaga mga amigos sa makakalaban ni Crawford that time. Subalit dahil ang laban ay under ng BLK Prime at si Ennis ay hawak ng Showtime, hindi nagbunga ang negosasyon. Inamin din po yan ng ama ni Jaron Ennis na si Bossy Ennis. Sa ilang panayam, sinabi po ni Bossy Ennis na kinailangan nilang i-turn down yung Terence Crawford fight dahil nasa BLK Prime si Terence Crawford, wala sa Showtime. Pero hindi naman po pinalagpas ni Jaron Ennis ngayon ang banat na yan ni Crawford. Ani Ennis sa kanyang social media, "Bud had opportunities to fight me and still do. But you rather them strip and you give me the title instead of me taking it from you cause you don't wanna fight me that bad. That stunt you pulled, see through." Natatawang banat ni Jaron Ennis. Sahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka